Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Magandang araw sa ating mga kapatid. Gusto ko i-greet ang ating mga kapatiran dyan sa Western Mindanao Conference. Doon ako nanggaling. At sa lahat ng mga kapatiran natin doon, salamat sa inyong pagtangkilik at sa inyong pakikinig sa ating programa. At sa lahat ng nakikinig sa buong mundo, may the blessings of the Lord be upon all of us. Ang ating programang ito ay sponsored ng Philippine Publishing House. At ang ating series ay pinamagatang A Journey Towards Eternity. Kung saan man yung buhay natin pag nandyan tayo sa Panginoon is eternity na yon. May maraming mga pagsubok pero dadaan tayo sa mga maraming problema, mga challenges along the way. Pero tayo po ay maging maligaya at magtagumpay. Basta tayo lamang ay kakapit sa ating Panginoon. Ang topic na ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang Unlimited Victories. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan na Diyos, kami po ay nagagalak dahil sa isang pagkakataon na kami ay makapagsamba at pupuri sa inyong pangalan. Panginoon, hubugin mo kami sa inyong pagmamahal at bigyan mo kami ng sapat na kaalaman at ibayong karunungan upang aming namnamin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkikinig sa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unlimited Victories. Ito po sa Joshua 3 verse 5, nagsabi, Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders. Ang ganda ng sinabi ng isang leader. Consecrate yourselves. 5 C's to achieve more victories in life. Number 1, connect yourself with the Lord, for He will do wonders. In Exodus 4, 1-2, Moses answered, but behold, they will not believe me or listen to my voice. Sabi ng Panginoon, ikaw yung pinili ko. At doon yan nangyari sa Mount Horeb. Anong naalaala nyo sa Mount Horeb? Si Elijah, di ba? Yung nagalit ang hari sa kanya. Gusto siyang patayin. Dinala siya sa Panginoon sa Mount Horeb. Nanghihina na siya, nanglulupaypay, discouraged na talaga si Elijah. But then, he met God. Ang ganda. Si Moses din, nanghihina siya dahil gusto siyang patayin. At talagang yung buhay niya doon, nandyan siya sa wilderness. But God appeared to him. And the Lord said, ikaw yung pinili ko. Hindi ako marunong, Panginoon. What's that in your hand? You know, in connecting our lives before the Lord, the hopeless will have hope. In Exodus 4 verse 3, and he said, sabi ng Panginoon, threw it on the ground. So he threw it on the ground and it became a serpent. Grabe talaga ang galing ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. The Lord said to Moses, from non-living thing to living thing, from a staff to a serpent. Ang galing. Dahil sinabi ng Panginoon. According to David O. McKay, the greatest comfort
in this life is having a close relationship with God. Malapit na relasyon sa ating Panginoon. And prayer is the best connection with God. God is so powerful, and if we connect our lives to Him, we can do great and mighty things. Wow, ang ganda. Yan ang nangyari kay Moses. God wants us to have a comfortable life in this world. Gusto ang Panginoon na yung buhay natin ay mahirap, mayaman, ganda ang buhay natin. Comfortable life. But Satan is doing his best to give pain and suffering to the Lord or to the people. At gusto niyang mahiwalay tayo sa Panginoon para hindi gumanda yung buhay natin. Kasi pag nandyan tayo sa Panginoon, talagang uunlad at gumanda yung buhay natin. Kasi siya ang gabay natin. Cooperate with the Lord, for He will do wonders. Anong sinasabi ng Panginoon kay Moses? Put out your hand and catch it by the tail. So he put out his hand and caught it. And it became a staff in his hand. Ang galing ng Panginoon. At galing din ni Moses. Kasi parang in the first place, Panginoon, natakot ako. Ahas to, Panginoon. Makagat ako. I escaped from death in Egypt. Ngayon, ako pa mismo yung mag-initiate ng yung kamarayan ko, yung death ko. Ay, wag. But, Moses followed God. God turned fear into joy. Kasi sinunod niya yung Panginoon, ay, itong sinabi ng Panginoon, ang tungkod ay, ang ahas na naman ay naging tungkod. According to Francis de Nicole, Christ lives in me. This is the secret of a successful Christian life. Ang sa akin naman, Christ lives in me. This is the secret of a successful and happy Christian life. Christ abiding within and living out in us the same perfect life that He lived here on earth. The love of Christ constrains Him, and the righteousness of Christ becomes our reality in His life. The righteousness, the happiness, the power of Christ, ang ganda, sabi ni Paul in Romans 8, the happy life of Christ will be in reality. Ang ganda, mga kapatid. Nitong Health and Home na aklat, Health and Home 2023, ang ating theme ay pursuing happiness. So, ito yung natin, yung cover natin. At saka yung nandyan sa loob is pursuing happiness. Great value beyond good vibes. Ang ganda. So, ito yung mission ng Health and Home for healthy, happy, holistic living to the glory of God and the blessings of mankind. Healthy, masaya tayo dahil healthy tayo. Happy, holistic, whole. Whole, lahat. Maganda at masaya ang buhay. Why? Every home today needs Health and Home. Kasi kompleto Sa Health and Home kompleto. May spiritual, may mental, may social, may physical, yung katawan natin, alagaan natin. Ang mission ng editorial staff ng Health and Home ay yung buhay natin ay 100 years old. Ha? Kasi yun ang promotion ko. 30 years younger. Ha? At masaya ang buhay
Bagamat may mga problema, may mga suliranin. Konti lang yun sa kasayahan ng buhay na ibigay ng Panginoon. Cry to the Lord, for He will do wonders. In Exodus 3:7-8, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Wow, a powerful God, concerned about their suffering, and I have come to rescue them. Wow, ang ganda. I have come to rescue them. Mga kapatid, when you are, nandyan tayo sa, yung sabi niya, ang ano talaga, yung buhay talaga, parang ibinoon ka sa putik. Talagang mahirap. But when you are down, God will rescue you. Anong gawin? Cry before the presence of the Lord. Mga kapatid, hindi lang tayong umiyak at walang sabihin natin yung mga regrets natin sa Panginoon. No, umiyak tayo doon sa Panginoon. May isang salesman doon sa Africa. Nagbibenta siya ng mga religious books. Para pang bata, para pang sa mga adults. Yung araw na yon, wala na siyang pera, walang pagkain, wala nang pag-tuition sa kanyang mga anak. Nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ako. Nag-work siya doon sa isang lugar. Ano talaga? Maraming nag-order sa kanya. Maraming kukuha ng mga aklat. Maraming bumili talaga in cash. At marami din na order. Ubos lahat ng kanyang dalang mga aklat. Ay, pasaya siya. At binilang niya yung pera. Ang pera ay sobra-sobra sa kanyang hiningi. Sabi niya, ang ganda talaga ng Panginoon. Umuwi na siya. Pag-uwi niya, may mga masasamang tao. Siguro, inobserbahan siya. At hinold up siya. Hinold up siya. Kinuha ang lahat niyang pera. Ay, sakit talaga, mga kapatid. Umiyak siya sa Panginoon. Panginoon, bakit? Bakit, Panginoon? Dito na, pera na to, Panginoon. Ito na yung sagot sa aking panalangin. Bakit, Panginoon? Umiyak siya. At ang matindi pa, binalikan pa siya. At sabi niya yung mga masasamang tao, kami po ay mapagbintangan na kami yung mga masasamang tao. Magpalit tayo ng damit. Ay nako, yung maganda niyang damit, paborito pa naman niya. Yung damit niya na ginamit doon. Ay, kinuha. Nagpalitan sila. Talagang hindi yung iyak niya sa Panginoon. Bakit, Panginoon, nangyari to sa akin? Grabe naman, Panginoon. Buti may kunting pera siya sa kanyang bag. Sumakay siya ng bus. Doon sa bus, umiyak siya. Kala ng mga ibang pasero, anong nangyari itong tao to? Umiyak siya na umiyak. Iyak talaga. Yung regrets niya. Panginoon, bakit ito nangyari sa akin? Minto yung boss sa station, umakad siya. Nangihina, nanglulupay-pay. At tayo din, nakaranas, di ba? Na grabe talaga tindi talaga yung ating mga problema na ating hinarap. Yun ang naranasan niya. Panginoon, anong ipakain ko sa aking pamilya, aking mga anak, yung pang-tuition nila? Panginoon, tulungan mo naman ako. Umiyak siya na umiyak na naglakad. Pero umiyak siya na tumawa.
Naranasan niyo yun? Umiyak siya na tumawa. Hindi niya mapigilan eh. Eh bakit? Sa bulsa ng kanyang pantalon ay may pera. Dito din sa kaliwa may pera. May pera. Lahat ng bulsa may pera. Sa niya, damit niya, may pera. Sa jacket niya, may pera. Ang nangyari, kasi nagpalitan sila ng damit, ang pera ng mga masasamang tao, lahat nilang pera, nandyan sa kanya. Kasali na din yung pera niya na ibalik. And this is a true story. Mga kapatid, cry to the Lord and He will do wonders. Consecrate yourself in the Lord, for He will do wonders. Anong nangyari kay Moses? Sabi ng Panginoon, do not come any closer, God said, take up your sandals. For the place where you are standing is a holy ground. Pag tayo ay humarap sa Panginoon, mga kapatid, linisin natin ang ating sarili. Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Doon sa Horeb, pag nandyan ang Panginoon, dami ang mga himala. Ang tungkod ay naging ahas, ang ahas ay naging tungkod. At doon may burning bush na yung hindi na consume, hindi naubos yung bush. Hindi naubos. Nag-aapoy. Maraming himala. Pag tayo ay naging banal sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi ni Ellen White, God needs people who have received the Holy Spirit and who are partakers of the divine nature. God needs people who are able to talk with God and then with people. Ang ganda. God needs you. Na tayo po ay maging blessing sa iba. Magbigay ng kaligayahan at kagalakan sa iba. God ordained us. Inordinahan tayo ng Panginoon. Itong mga aklat, inordinahan ng Panginoon. May Bible friends para sa ating mga kabataan na sila po ay maging banal at kaaya-aya sa harapan sa Panginoon. Values Book 1, The Great Controversy. Ito po ay gamitin ng Panginoon para tayo ay maging banal. Ito po mga aklat, magbigay natin ng ligaya sa Panginoon. The Great Controversy. At ang lesson natin, mga kapatid, gabi-gabi, basahin natin yung lesson natin. Bawat pamilya. Commit yourself in the Lord, for He will do wonders. Whatever happens, you are going to serve the Lord. Anong sinabi ni Moses sa Panginoon? Here am I. Here I am, Lord. Here I am. Commit yourself in the Lord. Here am I. Here I am. And everything is history because of his commitment to the Lord. He was able to establish the kingdom of Israel. From slavery na wala na silang pag-asa. Binigyan sila ng pag-asa. At because of the commitment of Moses and the people, ang mga Israelites, ang Israel, mga kapatid, ay naging most powerful nation in the world during the time of David. Commit yourself in the Lord and everything will be history. Ang ganda, mga kapatid. Unlimited victories
daming mga blessings, daming mga tagumpay na ibigay sa Panginoon sa atin. And in Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Trust in Him and He will do wonders. Trust in God. Commit yourself in the Lord. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. He will give you many, many victories. Ang ganda, mga kapatid, sa ating Panginoon. Joshua 3 verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders. Ang ganda, mga kapatid. Hindi lang kinabukasan na inikot nila yung Jericho at yung Jericho ay Jericho fell down and the Canaanites were defeated. Sila ay nanalo because they consecrated their lives to God. At hindi lang yun. Kasi sinabi, God will do wonders. Yung mga anak nila na walang pag-asa doon sa Egypt, ay sila ay naging general, naging mayaman, naging kings, naging queens, dahil kanilang ibinigay ang kanilang buhay sa Panginoon. From slavery to prosperity. Kapatid, kung naghihirap tayo, bigay natin ang ating sarili sa Panginoon at magsikap kasama ang Panginoon. Magsikap kasama ang ating makapangyarihan na Diyos. God calls for consecrated men who are willing to deny self. Deny self. The work of the heavenly intelligence is constant and earnest, for they are intent upon drawing the community to Jesus. Drawing people to Jesus. Ito yung purpose natin, mga kapatid, na nandito yung Hope Channel, nandito yung Philippine Publishing House, nandito yung programa to draw people to Jesus. Na tayo po ay maging masaya sa buhay, kasama ang Panginoon. Sinabi dito sa Health and Hope, July-August 2023 edition. Kasi ako po yung editor ng Health and Home, chief editor ng Health and Home. So ito yung sinulat ko, ha. Pakinggan nyo. God can do for you more than what He did in dividing the Red Sea into two. If we claim His power, God has wrought for us a deliverance greater than that of the Hebrew host. Ang ganda. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon, God will do greater. God will do more than what He did during the time of the Hebrews. Consecrate yourself in all situations, and your journey in life will be carpeted with success and happiness. Mga kapatid, ang ganda pag nandoon tayo sa Panginoon. Tayo po ay maging masaya ngayon at magpakailanman. When Jesus comes, pagbalik ng ating Panginoon, in Revelation 20, verse 4, we will reign with God for 1,000 years. Hindi lang tayo maghari kasama ang Panginoon. Sa isa, dalawang taon, 3, 10, 20 years, not only 20 years, not only 30 years, not only 50 years, not only 100 years, but for 1,000 long years, we will reign with God. Pag nandito tayo sa Panginoon, ngayon at magpakailanman, bagamat may mga problema at suliranin, pero mas marami ang mga biyaya, maraming sorpresa, maraming himala, maraming miracles, maraming wonders
kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Mga kapatid, ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibigay natin ng todo ang ating buhay sa Kanya. Na tayo po ay maging masaya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Na doon wala nang problema, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, wala nang kamatayan, wala nang mga sakit, wala nang pain, hurts, wala na. We will reign with God for 1,000 years and we will be with God for eternity. Manalangin tayo. Amang banal, salamat Panginoon na ikaw ay napasa amin. Tanggapin mo kami Panginoon, inyong mga anak. Punuin mo kami Panginoon ng iyong kabanalan. Bigyan mo kami Panginoon ng maraming tagumpay sa buhay. Na kami po Panginoon ay magdala ng biyaya, pagmamahal, pag-ibig sa mga tao na nakapaligid sa amin. Panginoon, ibigay ang inyong basbas at bendisyon sa bawat isa sa amin at ang inyong kabanalan at ang iyong banal na Espiritu mapasa amin. Salamat Panginoon na ikaw ay magbigay pag-asa, magbigay sa amin na maraming biyaya. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Luha ay kinukubli sa puso kong pagod. Mundong aking niyakap ay dusa at lungkot. Ngayon'y nais na magbalik sa liwanag mo. Kasalan ay linisin mo, baguhin mo ako. Paghilingin mo kaluluwa at puso ko. Buhay ko, O Diyos, ay ariin mo. Sala ko ay matingkad, puso ko'y kaibigat. Tikip ng kadiliman, tinahak kong landas. Sa piling mo ay nawaglit, ngunit nilingap mo. Sa wagas mong pag-ibig, muli ako'y sa'yo. Paghilingin mo
I am a messenger. I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus, here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world, now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White, alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. #Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Mga pagbati sa ating mga viewers sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. Sa ating mga kaibigan diyan sa Romblon, diyan sa Mindoro, sa Bicol. Aking i-greet ang aking kaibigan, si Sir Arlan Owelar at saka si Ann. At sa South Central, at Central Luzon Conference, doon sa MPM, NLM, at iba pa doon sa NELM. At ganyan din sa USA. May mga ano tayo doon, Pastor Long, mga viewers tayo. Si Ma'am Mercy Catulpos. Sila ni Roedas family, Winkle and Aye in Chicago. At sa ating mga kapatiran doon sa California, sa Chicago at sa ibang estado ng Amerika. Okay, Pastor John, thank you sa lahat ng ating viewers sa buong Pilipinas, even sa Asia. Ngayong umaga kami paabot po ng pangamusta sa inyo, sa inyong pasalamat, sa inyong suporta, much more sa prayer na hindi ito maging magtagumpay kung wala po kayo. Salamat sa inyo at sa mga kapatid sa buong Visayas, South Philippines, lahat ng mga literature evangelists, maraming salamat po sa inyo. Dami din tayong mga viewers sa Naik. Yeah. Pastor Long, mga kapatiran natin doon na sila po ay excited na nakikinig sa ating programa at sila din ay nag-pray para sa atin. Narito po ang ating bagong devotional ngayon. Itong sensational, quotational, devotional for youth. Ito ay, ang author nito ay si Kim Pickham. Isang dalubhasa po na isang writer at isang speaker at motivator. Kung ang ating mga youth na 75% sa buong mundo at particularly dito sa Pilipinas, Pastor John, kung mayroong ganito bawat pamilya, malaki ang tulong po. Why? Dito sila huhubugin. Paano sila magiging handa at responsible na mga leaders somehow sa ating church. Kaya ang ating organisasyon, ang ating palimbagan na Philippine Publishing House ay
binigyan ng authority sa ating church, state church sa buong mundo na mag-publish ng ganito, Morning Devotional for Youth, upang yung ating kabataan ay mapangunahan paano sila mamuhay na mayroong direksyon, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, Sir John. Maganda din na mahubog natin yung mga kabataan natin sa mga banal na mga salita. At ang nakaganda dito, Pastor Long, kasi itong sensational, may quotational. Pang ano talaga, pang youth talaga. At devotional. So, kuha talaga yung ngiti at damdamin at interest ng ating mga kabataan. So, ang format nito, nagsimula ng quotation. Nagsimula ng quotation sa mga well-known authors. And then, may mga experiences, may mga stories of illustrations na si Kim ay nagsulat. And then, at the last, may verses that will bring us close to Jesus. So, he puts together the quotation with sensation and then yung verses. Okay. So ang ganda talaga yung ginawa niya para sa ating mga kabataan. Okay. Magbigay talaga ng kasigasigan ng ating mga youth. Okay, binanggit mo, Pastor John, na ang ating mga kabataan ay mahanda. Hindi lang po doon sa spiritual na patungo sa bayan ng Diyos, but ang ating kabataan magiging future ng mga magaling na public speaker. Ayun. Because of this quotation. Yun. Di ba? Oo. Mayroon silang may mga reference na mga hindi lang po mga ordinaryong mga speaker, but mga taong mga kilala na magamit nila paano sila magsalita na merong kumpiyansa doon sa iglesia na mong training ground po ng ating mga young people. Bigyan kita ng sample, Pastor Long. Yeah. Dito sa January 10. Okay. Sabi dito, ang nagsulat ay si Alexander the Great. Okay. Are there no worlds that I might conquer? Yun ang isang magandang quotation. Okay. At yung illustration niya na may isang kabayo na ang likot talaga ng kabayo. Saka parang hindi na tame. Yung tatay niya ay hindi gustong bumili. Pero nakita niya parang pwede ko itong magamit Kasi ako nang bumili. Saan ka makakuha ng pera? Ako nang bahala, nang save ako. Hindi likot ito, hindi ito magamit, hindi mo ito magamit. Pero binili niya. At nakita niya na parang takot yung kabayo dahil nakita niya yung shadow niya. Okay. So, pinharap niya sa araw, hindi na niya nakita niya ang shadow. Ang galing talaga. At saka, according to the history, na ito yung kabayo niya na palagi niyang ginagamit na siya ay panalo sa mga labanan. Wow. Oh. Meron pa akong idagdag dyan, Pastor John. Sa July 4. July 4. Nagsabi dito, John F. Kennedy. Oh, okay. Nagsabi siya, and so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Oh. Ang ibig sabihin dito, kung i-conceptualize natin sa ating local family, o sa ating local church, na sa aking pamilya, ano ang mag-contribute ko sa pamilya ko? Ano mag-contribute ko sa aking church? Ano mag-contribute ko sa aking misyon? Sa aking institution? Ano bang matulong ko? So itong young devotional is malaki ang matulong sa ating mga young people. Paano sila ma-motivate na maging productive na mga kabataan sa ating huling mga araw? Yun po, Pastor John. Ito din, Pastor Long, sa July 3. Okay. According to Leonard Ravenhill, nobody else can give you a clean heart but God. Wow! Ganda, di ba? So, alam mo, Pastor John, kung 10 pa kami sa tahanan,
kukuha ako ng 10. Oo. Para naman, saan man ako pupunta, yung aking member na aking tahanan, kung saan pupunta, meron siyang baon-baon na talaga inspirational na mga message, buhat sa Diyos, at kahit saan siya pupunta, talagang bahagi niya sa ibang tao. At ganda talaga na ito yung guide niya sa buhay. At sabi mo na maging magaling sila na public speaker. Kasi biro mo 365 days ito. Diba? So ang dami talaga na makuha mo. At saka bawat araw ma-inspire ka. Hindi mabayaran yon. Ay, hindi ba yan? Hindi mabayaran. Ang problema lang nito, Pastor Long, kasi limited edition. Limited ang copies natin. Okay. Oh, so, first come, first serve tayo. So, sabihin natin sa ating pastor na, Pastor, kukuha talaga ako kasi, limited lang yung copies natin dito. Ganun pala. So, ibig sabihin, kung ngayon, pag mag-isip ako, kukuha na ako ngayon. Kukuha na talaga. Sabihin na yung pastor. Maubusan ako. Oo, maubusan na tayo sa misyon. Ibig sabihin, pagpunta ko sa pastor, dala-dala ko ng pera, bayaran ko na. Oo, kasi, maubusan tayo. Tsaka, ito naman ha. We are born to dream and make the things we dream about. September 15 yun. By Nicola Yun. Ang ganda talaga sa, yung ikaw na magbasa, parang yung kaligayahan mo, liglig, siksik, at umaapaw. Wow. may mga dreams na talagang yung dreams natin ating maangkin. Okay, Pastor John, sinabi mo pa. Sinabi mo pa. Majority sa mga young people natin ngayon, pag meron silang mga dapat abutin, o kaya gusto nila magsalita sa church. Ang sabi naman dito, Winston Churchill. Ay, ganda, Ang galing na ito, ang galing. July 7. Ang sabi niya, galing na general yan. Fear is a reaction. Para bang matakot ka, reaction, natural reaction yon. Ang sabi naman niya, courage is a decision. Yun. Talagang pag may courage ka, decision mo yun. I have to take it. At saka yung mga taong nagtagumpay sa buhay, talagang may courage, may lakas ng loob. Na kahit ano lang sila, yung estado nila sa buhay, hindi maganda, pero may courage sila. At naging nagtagumpay, lumago sa buhay. So, ganda talaga yung ng aklat nito na makapag-inspire sa ating mga. Sana yung mga youth natin, kukuha na. Hindi na mag-atubiling. Kukuha talaga sila. May sinabi pa si Dwight Moody. Yun. There is no greater honor than to be the instrument in God's hands of leading one person out of the kingdom of Satan into the glorious light of heaven. Wow. Ibig sabihin, ito ang pinakamahalaga na kung ating young people makadala ng kaluluwa, makaakay ng kaluluwa, mahanda sa pagbalik ng Diyos, ito ang hindi mabayaran na contribution ng ating pamilya, ng ating church, dahil po nahubog ang ating mga kabataan para sa gawain ng ating Panginoon. Ang ganda talaga ng Junior Devotional. Halimbawa, Pastor John, kung magkuha ako ng 5, mayroon pa ito? Ito sa mission, hindi na, wag na mag-atubili, ngayon, punta na sa kasi mission. sa sunod na taon, iba na namang isyo. Tawag na sa pastor. Okay, so maraming salamat, Pastor John, sa panahon at sa ating mga viewers na huwag niyong palampasin ito. Sa lahat natin mga viewers, salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating morning devotional, senior and junior, at sa ating Sabbath School lesson. Now, hindi po kompleto ang ating pag-worship kung wala po tayong SDA hymnal. Ang ganda na yan. Now, itong SDA hymnal ay ito ang Philippine edition. Meron siyang, ang kabila, parang buy one take one ito. Kasi pag buklat to Pastor John, nariyan po ang English at saka Tagalog. Meron ding Cebuano version. May Ilocano rin. Yan. Ay yung kagandahan dito. Now, sa ating mga viewers, kay Pastor John, itong ating hymnal ngayon, ay ito ang bago ngayon na pagka-publish sa ating palimbagan at
talagang nakadisenyo ito sa lahat nating mga kapatid sa iglesia na upang yung program ng ating division, ng ating GC, na yung sinasabing back to the altar. Na talagang akayin yung ating mga lahat ng mga membro ng ating church na mayroong regular worship morning and evening. So, dito may mga readings dito sa last part, may mga motivational mga sinasabi dito para sa ating pamilya. Na kung meron tayo dito sa ating tahanan, ang ating mga anak masanay po sa pag-memorize sa ating mga hymnal. Ang nakagandahan sa ating hymnal, kasi English, Tagalog. Okay. Diba? May English, may Cebuan. Diba? Aha. Okay? So, lahat ng lingwahe ay may magkaroon ng isang hymnal na pwede natin gamitin. At ang nakagandahan sa hymnal, sa family, pag-open natin, kantahan na. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. Makapagbigay natin ng inspiration. Sa umaga, before we're going to go for work, nagkantahan tayo. At saka pagkagabi naman, salamatan natin ang Panginoon na linigtas tayo. Nagkaroon tayo ng maraming tagumpay sa buong araw at nagkantahan ang pamilya. Wow. So anong kantahin pag walang hymnal? Yan. At saka iba talaga pag yung words klarong-klaro. Hindi na ranasan ko din ha. yung nag-worship na kanta ng kanta, balik-balik na. Yung pabalik-balik na lang yung mga words. Okay. Oh, so parang wala ng meaning. Ayan. Naranasan ko rin, Pastor John, na parang nag-humming na lang ako. Kasi nag-worship kami noon, ang may hawak sa hymnal, yung nanay lang. Oh, yun, tama. Tama yun. Tapos kundi yung tatay lang. Kaya yung leader yan. Ang ibig kong sabihin lang na mas maganda sa pamilya kung 10 kayo, tag-iisang hymnal. Kasi pag bigkas mo sa salita, talagang sabay kayo. At saka maganda din na sa ating bahay, makita talaga itong hymnal. Diba? Yung may junior devotional, may senior devotional, may lesson, ito. Kaya itong ating bagong edisyon na hymnal, malaking tulong para sa ating mga pamilya, sa ating iglesia, na kung marapatin ang ating church, mayroon tayong library. Ang ating tahanan, mayroong library. Anytime mag-worship, nariyan, kompleto ang supply para sa ating tahanan. Ipinakita natin sa mga tao at sa Panginoon na inuna natin ang sa Kanya. At saka, di ba yung sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wow! So, pag unahin natin ang Panginoon, unahin natin madali lang ang blessing. sa kantahan, ay madali lang ang blessing. Yeah. Madali lang talaga. Wonderful. Sinabi mo pa, Pastor John. Now, ang ano talaga dito na yung ating mga membro sa tahanan ay masanay. Ibang masanay ba? Tama yun. Kasi kung hindi sila masanay, saan sila mahilig? Doon na sa labas. Kaya kung mayroon tayong hymnal, pagpunta sa church, dala ang hymnal, dala ang lesson, dala ang Bible, talagang church talagang sadya. Kasi karamihan ngayon, pagpunta sa church, hindi na maintindihan kung church bang sadya. Kasi wala ng hymnal, wala na rin Bible, wala na rin lesson. So, para sa akin, lahat ng mga membro natin ngayon, mga viewers, mas maganda kung mayroon tayo sa tahanan, pagpunta sa church, mayroon din tayong dalang na ganito. Kasi po, doon po, manamnam mo kung gaano katamis ang pagmamahal ng Diyos kapag meron tayong mga supply na ganito, Pastor John. Encourage natin talaga sa ating mga kapatiran na pag pumunta tayo sa church, dala tayo ng hymnal. Yeah. Oo. Bawat isa, dala tayo ng Bible, dala tayo ng lesson. Kasi
sa panahon natin na ang technology talagang humuhubog na sa buong mundo, digital na. Parang yung pananampalataya natin na din na naging digital din. 'Di ba? So hindi sana ganun. Yeah, mas maganda makita talaga. At saka maganda talaga na pag kumanta ka, naka-open ka. Ano mo talaga, nahawakan mo talaga ang mga pangako ng Panginoon dito. Oh, di ba? Yeah. Sabi ng Panginoon nga, when we walk with the Lord, talagang nahawakan mo. Side by side. Side by side talaga nahawakan mo. Ang ganda, no? Lesson, nandyan yung Bible. Yun ang ipakita natin. Kasi sa mundo, hindi na nagdadala ng kung ano-ano pa. Nandyan na lang kasi nandyan na sa cellphone. Pero yung mga tunay na mga anak ng Panginoon, makita talaga. Kasi yung pananampalataya natin, yung faith, Pastor Long, dapat makita yun. Amen. Amen. So makita, may dala talaga tayo ng hymnal, Bible, at saka lesson, yun sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kung maaari pa, Pastor John, sinabi mo yun, na ang ating church, doon sa upuan, mayroon ng mga himnal na kalagay. Yun. Nariyan na. Bawat upuan, sabihin natin kung 4 o 5, mayroon ng mga ganito. Kasi po, kung halimbawa, mayroong mga walk-in, ibig sabihin mga bisita natin na mga nag-observe sa ating church. So, mayroon kaagad silang magagamit. Yun po ang nakikita ko, na observation ko. Bukod doon sa tahanan, pagpunta natin sa church, may dala rin tayo, but sa church meron din. Kasi may mga bisita mga bisita tayo. yun. Mga bisita. At sa PPH Church, Okay. yung mga kanta, hindi makita sa PowerPoint yun. Walang PowerPoint. May hymnal talaga na nagbasa ka. Nakita mo talaga. Nahawakan mo yung mga pangako ng Panginoon. Oo. So, nakita ko talaga, ganda to ah. Hindi mo makita, walang nakapakita na kanta sa slides. Okay. Dito sa himnal na. Kasi may himnal, may mga himnal, bawat upuan. At saka yung mga nagsasamba din, may himnal din silang dala. Okay. Salamat po, Pastor John, sa observation nyo. Now, sana po sa ating mga viewers, sa ating mga churches, na maiwasan po natin na parang nag-asa na tayo sa soft copy o sa ating screen. Now, ang masabi ko, mas maganda talaga kung meron tayong hard copy yung sarili. Yun. Kasi po, manamnam mo kung gaano katamis ang pagmamahal ng Diyos at mabasa mo na hindi lang, halimbawa mag-brown out, walang problema kasi nariyan tayo. So sa lahat ng mga kapatid natin, Pastor John, kung maaari, lahat tayo, bawat membro ng iglesia magkaroon ng Adventist hymnal sa tahanan. Sa oras na to, ito po ang oras ng panalangin sa lahat ng may mga project, ng mga churches, nagdalamhati sa namatayan, na hospital, at lahat ng mga kapatid na mayroong mga karamdaman ay ating isali sa ating panalangin, ang ating mga anak na hindi na po nagpunta sa church, bihira na, makikita, ang iba ay may mga bisyo na, isali natin sa panalangin, at ang ating bawat pamilya, idalangin natin na magkaroon ng ating mga material sa tahanan upang maging matibay ang ating paglingkod sa Diyos. At ang manalangin, pangunahan tayo ni Pastor John Kidit sa oras na ito. Ang Philippine Publishing House prayer team ay palaging nag-pray para sa inyo. Manalangin tayo. Amang banal, mabagi na Diyos, kami po ay nagsusumamo sa inyong harapan. Panginoon, kami ay makasalanan. Pagpalain kami, Panginoon, at linisin mo kami. Punuin mo kami sa inyong pagmamahal at tubugin mo kami ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, may mga viewers kami na may karamdaman. Ipuin mo sila, Panginoon. Amen. At ibigay sa kanila ang kagalingan. Amen.
may mga viewers din kami, Panginoon, na ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw. Bigyan mo sila ng pag-asa na aming makita muli, kanilang makita muli, ang kanilang mahal sa buhay sa inyong pagdating. At sama-sama kami sa langit na bayan na wala ng kamatayan, Amen. wala ng kalungkutan, mga Panginoon, aming idinadalangin ang aming mga viewers, kanilang mga hanap buhay. Pagpalain sila ang banal. Amen. Ibigay sa kanila ang kanilang kinakailangan. Gustusan mo, Panginoon, ang kanilang kakulangan. At tugunan mo, Panginoon, ang kanilang hinihingi. Kami, Panginoon, ay humingi ng iyong banal na gabay. Buksan mo, Yes, Lord. Panginoon, ang pintuan ng langit at ibigay sa bawat isa sa amin, ang aming tahanan, ang inyong basbas. Nasa inyong kabanalan, Panginoon, kami po ay mahubog ng mga kayamanan na aming gamitin upang kami, Panginoon, ay lalo pang lumago at tumutulong sa mga tao na nangangailangan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagbigay sa amin ng pangako at may pag-asa kami sa aming mga pangarap, aming ihandog sa inyo ang aming buhay at kami, Panginoon, ay maglingkod sa inyo hanggang sa walang katapos. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nakikinig sa aming samot dalangin. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Namnamin natin ang mga salita ng Panginoon. At tayo po ay mahubog sa kaniyang pagmamahal at pag-ibig. At lalong ang ating buhay ay lumago. At tayo po ay makaangkin ng kaligayahan na siksik, pastolong, Aming mga liglig at umaapaw na mga kaligayahan ibigay sa Panginoon sa atin. Sa mga hinarap natin ng mga suliran, tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob at maging matibay ang ating pananampalataya. Sa lahat ng aming mga viewers, purihin ang Diyos ngayong umaga dahil po sa mga information na ating natanggap na magbigay sa atin ng pag-asa. Pagpatibay sa ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Na sa huling mga araw, dito na tayo ng ating pamilya. Ito ay masiguro na sila ay hindi mawaglit, bagkos lahat sila ay manatili sa ating puder, sa puder ng Diyos, at sama-sama tayo kasama ating mga leader na makasama sa langit na bayan. At ang aking bilin sa inyo, mahal kong mga viewers, na itong supply sa ating tahanan ay itangkilik natin ito. Malaking tulong sa atin dahil subok na po ito na makabigay, makapag-motivate sa ating pamilya, much more sa ating mga young people na mahanda sila sa pagdating ng ating mahal na Diyos. Itong programang ito ay hinatid ng Philippine Publishing House at kita-kita tayo sa Hope Channel Philippines. Yes, Pastor John, salamat din sa ating taga-Hope Channel. Yes po. Na silang nagtulong sa atin. God bless everyone. God bless. God bless.